Panahon ngayon ng mga prutas gaya ng star apple, kasoy at ang paborito ng lahat ang mangga. Kaya naman kabila ang mga puno ng mangga na talagang hitik na hitik sa bunga, lalo na nga sa mga probinsya. Ang pangunguha at pagkain ng mangga ay malimit ng gawing libangan ng mga kabataang Pinoy. Nito lamang April 8, 2026 ay isang walang kalaban-laban na 7 taong gulang na biktima ang walang awang pinaslang dahil lamang sa pagpasok sa isang pribadong compound para manguha ng bunga ng mangga. Sa ngayon ay mainit na pinag-uusapan ngayon ang naging masakit na kamatayan ni Tamtam, lalo na nga sa Zamboanga del Norte. April 8, 2026 ng pasado alas 10 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Police Regional Office 9. Base sa natanggap nilang report ay isang 7 taong gulang na bata ang natagpo ang wala ng buhay sa isang private compound matapos itong mapatay ng caretaker doon dahil sa pagpasok nito sa property ng walang pahintulot. Ang nakakagulat ang dahilan ay ang pagkuha nito ng mangga na balak nitong ipangulam sa hapunan. Nang makarating ang mga investigador at mga pulis sa lugar ay itinuro sila ng mga residente sa isang maliit na bahay sa Baliguan, Zamboanga del Norte. Doon na nila dinatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Wala na itong buhay at kapansin-pansin ang malaking sugat na tinamo nito sa kanyang ulo. Ang biktima ay kinilalang ang 7 taong gulang na si Carl Alfred Alagase o mas kilala sa lugar sa tawag na Tamtam. Ang pamilya nila Tamtam ay nabibilang sa mga mahihirap nating kababayan na naninirahan sa Baliguan, Zamboanga del Norte. Si Tamtam ang panganay sa 3 magkakapatid. Dahil nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, isa sa mga bagay na ninanais ng kanyang mga magulang ay ang makapagtapos silang magkakapatid sa pag-aaral. Sa kabila ng hirap ng buhay, ay hindi naman binigo ni Tamtam ang kanyang mama at papa. Dahil sa nag-aaral ito at ng mabuti at palagi itong nakakakuha ng matataas na grado. Bagamat may mga pagkakataon na pumapasok ito ng gutom, walang baon, luma ang bag, walang lapis at papel at walang magandang sapatos ay hindi ito nagrereklamo. Sa kabila ng maraming kakulangan ay araw-araw itong pumapasok sa school sa Alegria Elementary School. Sa katunayan noong March 27, 2026, sa naganap na Recognition Day ay masaya pang umakyat ng stage si Tamtam para tanggapin ang kanyang ribbon at certificate. Dahil nga bakasyon at walang libangang TV at iba pang gadgets tulad ng ibang kabataan, ang isa sa mga naging libangan ni Tamtam ay ang pakikipaglaro sa kanyang mga kapwa kabataan sa kanilang lugar. April 8, 2026, araw ng Huwebes. Dahil nga sa walang magawa sa kanilang bahay, ay nakipaglaro si Tamtam sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang paglalaro ng mahabang oras base sa salaysay ng kanyang mga kaibigan ay nagkayayaan sila ng manguha ng mangga. Naikwento pa umano ni Tamtam na dadagdagan niya ang kukunin dahil sa dadalhan niya ang mga kapatid para may iulam sila sa kanin. Kasama ang mga kaibigan ay nagtungo ang grupo sa isang private compound malapit sa kanilang bahay, kung saan mayroong puno ng mangga na hitik sa bunga. Lumusot sila sa bakod ng nasabing bakuran at lumapit sa puno ng mangga. Di pa man sila nagtatagal ay isang sigaw na ang kanilang narinig. Nakita sila ng 55 years old na caretaker doon na tinawag sa alias na Boy. Nang marinig ang sigaw ng matandang lalaki ay nataranta ang grupo at nagkanya-kanya sila ng takbo papalabas sa lugar sa takot na mapagalitan. Hanggang sa maiwan si Tamtam. Kumpara sa iba, si Tamtam ang pinakabata at pinakamabagal tumakbo, kaya naman naabutan ito ng may-ari. Nang umalis sa lugar ay nagkanya-kanya na ng uwi ang iba pang kabataan at nawala sa kanilang isip si Tamtam. Hanggang sa sumapit ang gabi at magsimulang maghanap ang mga magulang ng biktima. Nang mapansin nilang hindi pa umuwi si Tamtam ay agad na itong hinanap ng mga kapatid at ng kanyang magulang. Dito lang naalala ng kanyang mga kaibigan na naiwan nila si Tamtam sa compound kung saan sila nanguha ng mangga. Kasama ang ilang residente at mga barangay officials ay nagtungo sila sa lugar. Ilang beses silang tumawag subalit walang sumasagot. Kaya naman nagpasya na silang pumasok. Alas 10 na ng gabi nang matagpuan ang biktima sa loob ng banyo ng isang malaking bagamat luma ng bahay. Doon nila ito natagpuan. Nakahandusa ito sa tiles na sahig at naliligo sa sarili nitong dugo.
Maliban sa katawan ni Tamtam, ay nakita din doon ang isang 2x2 na kahoy na may mga pako pa at may bakas ng dugo. Ganon din ang ilang kumpol ng mangga na hanggang sa huli ay hindi binitawan ng bata. Agad din namang naaresto ang 55 years old na caretaker na siyang tinuturong responsible sa sinapit ni Tamtam. Nang arestuhin ng suspect ay isa lamang ay sinagot nito sa mga pulis. Inamin nito ang ginawa, subalit hindi ito nakitaan ng kahit na konting pagsisisi. Sa halip ay isang linya lang ang paulit-ulit nitong binanggit. Ayon sa kanya ay nag-trespassing ang mga kabataan sa kanyang binabantayang property at nais niya umano silang bigyan ng leksyon. Ayon pa sa kanya, ang ginawa niya kay Tamtam ay pagpapakita lang ng aral sa mga kabataang pumapasok sa compound ng di nagpapaalam. Ang lugar kung saan naganap ang krimen ay ang tinatawag sa lugar na Picato Montina Compound. Isa itong malawak na compound na natataniman ng iba't ibang klase ng punong kahoy. Karamihan dito ay ang puno ng mangga. Sa dami ng puno ng mangga na hitik sa bunga ay nasasayang lang ang mga bunga dahil sa nahuhulog lang ito sa lupa. May mga nagsasabi na may katapangan talaga ang suspect na nagbabantay sa lugar at kahit pa nga magpaalam ay hindi ito pumapayag na manguha ang mga bata ng mangga sa loob ng compound, kaya naman palihim silang pumapasok doon. Ang katawan ni Tamtam ay nasa kanila ng tahanan at dahil nga mahirap lang ang pamilya at walang kakayahang bumili ng magandang ataol ay gumawa lamang ang pamilya ng isang simpleng kahon na gawa sa manipis na plywood. Sa kawalan ng pera ay hindi ito magawang pinturahan ng pamilya. Sa ngayon ang suspect ay nasa kamay na ng Police Regional Office 9 at nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na nga ang pagpatay. Isang inosenteng bata, isang munting buhay na puno pa sana ng pangarap at saya ang nawala. 7 taon pa lamang si Tamtam, hindi pa ganap na naiintindihan ang tama at mali. Bagamat mali ang ginawa nitong pagpasok sa bakuran at pagkuha ng bunga ng mangga, hindi ba pwedeng pagsabihan? Hindi ba pwedeng patawarin? Bakit kaya kailangang buhay ang kapalit ng isang napakaliit na pagkakamali? Saman, saman, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.